Sleeping Dogs is one of those games na kapag nalaro mo dati, alam mong may kakaiba talaga dito. Noong panahon na halos lahat ng open world games kinukumpara agad sa GTA, ito yung game na tahimik lang pero sobrang solid pala ng sariling identity niya. Ikaw si Wei Shen, in isang undercover cop sa Hong Kong na pumapasok sa mundo ng triads. Simple lang yung premise pero habang tumatagal mas gumaganda yung tension ng story kasi hindi mo na rin minsan alam kung saan talaga loyalty niya. Pero honestly, yung pinaka tumatak sa akin dito hanggang ngayon, yung vibe ng world, yung streets ng Hong Kong, neon lights, crowded markets, ulan, traffic, karaoke bars, sobrang buhay ng atmosphere niya. Hindi siya sobrang laki na open world pero bawat area may personality at grabe rin yung combat. Sa dami ng open world games na puro barilan, sobrang satisfying nung hand-to-hand combat ng Sleeping Dogs. Parang halo ng old school martial arts movie at arcade brawler. Ang sarap lang mang-counter, manuntok at gamitin yung environment habang nakikipag-away. Isa rin siya sa mga games na ang dali tuloy-tuloy laruin. Yung tipong isang mission pa, tapos hindi mo namamalayan ang tagal mo nang immersed sa game. Hindi perfect yung Sleeping Dogs, may ilang mechanics na medyo dated na ngayon, pero yung personality niya, sobrang lakas pa rin. At honestly, yun yung kulang sa maraming modern open world games ngayon. Maraming mas malaki, mas realistic, mas technically impressive, pero hindi lahat may sariling vibe. Sleeping Dogs had style, may confidence, at ramdam mong alam niya exactly kung anong klaseng game gusto niyang maging. Kaya hanggang ngayon, isa pa rin siya sa pinaka-underrated open world games na pwede mong balikan